pagbasa ng kanyang salita. Ihanda po natin ang ating puso-isipan para sa mensaheng manggagaling kay Pastor John. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pwede ba nating batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Good morning po. Palakpakan po natin si Lord sa umaga po na ito. And another quick reminder po sa mga magpapabaptize this coming April 27. Meron po tayong pag-aaral po sa Saturday after youth worship. Kaya sa Saturday po, tandaan niyo po, yung mga magpapabaptize po. And kung gusto niyo, kung hindi pa kayo nababaptize po pala, at you want to be baptized this year, kausapin niyo lang po ako. Pero so far po, meron na rin po tayong mga nag-decide po na magpa-baptize po ngayong taon. Kaya salamat po sa Panginoon. And tuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa aklat ng Hebrews. Okay? Last week po ay nagkaroon tayo ng series break, pero ngayon po ay pagpapatuloy na po natin yung ating pag-aaral po sa aklat po ng Hebreo. Okay? Yung ating team po ay okay na yan. Yung ating team po ay Jesus is better, greater, and superior. And nandito na po tayo sa kalagitnaan ng aklat po na ito, which is one of the main theme ng aklat po na ito, no? sa chapter 6. Na balikan lang po muna natin. Ang sabi po natin sa mga nakaraang linggo na si Jesus ay higit, no, sa mga angels, prophets, kay Moses, kay Joshua, and kay Aaron, no? In-establish po natin 'yan. Kailangan po makita natin yung ating pananampalataya, yung ating pagtingin, pagkakilala sa Panginoon, na si Jesus po ay higit sa lahat ng bagay, higit siya sa lahat kahit dito sa mga kilalang mga character po sa Bible. And kahapon po, nagkaroon po kami ng time to visit po yung ating naghanap po kami ng venue ng ating baptism. Pumunta po kami sa Indang, and sa biyaya naman po ng Panginoon, nakakuha po tayo ng maayos po na venue, which is affordable, at the same time po ay okay naman po, no? Medyo may challenge lang po sa pagbaba at sa pag-akyat doon sa ating pupuntahan, pero so far po is okay naman po yung ating pupuntahan. Kaya encourage po na mag-join po kayo. And isa po sa mga napuntahan din po namin doon ay isang lumang resort, no? Isang lumang resort, napunta kami sa isang lumang resort na kung saan parang meron silang 3 pool, pero yung isa, yun na lang yung may tubig, and medyo, ewan ko kung gano'n ba talaga yung kulay ng tubig, kulay green. Sabi ko, pag naligo tayo dito, baka hindi na tayo lumutang. Okay, lumutang na tayo. Okay. At saka yung may pool po sa baba na walang tubig. Ibig sabihin, sa madaling salita, medyo napabayaan na po yung resort po na yon. Okay, kasi sabi nung tagapag-alaga ay matanda na po yung, may sakit na po yung may-ari at hindi na po siya, hindi niya na naasikaso. And naisip ko lang po, no, na yung lugar, meron siyang resources, which is yung Indang ay full of resources ng tubig, may mga bukal, at maganda din yung place niya, pero yung lugar kung napabayaan ay hindi na siya maging relevant, no? Hindi na siya maging maayos, at hindi na rin siya makapag-offer ng magandang doon sa kanyang sa mga pupunta doon, no? And ganoon din po sa buhay natin. Naalala ko po yung Nokia. Naalala niyo po ba yung Nokia cellphone? Di ba yung Nokia, sino dito nagkaroon ng Nokia cellphone dati, no? Kaya di ba yung mga matitigas, yung pwedeng panghilod, pwedeng pangpukpok sa pabalik sa Montpellier, di ba? Dati kung meron kang 3310, ano ka na, parang sa school, di ba? Parang sikat ka na, di ba? Pero ang Nokia po ay napag-iwanan sila ng kanilang mga competitor kasi po, hindi sila nag-innovate ng kanilang produkto, ng kanilang binibenta. Kumbaga, hindi nila binago, hindi sila dala doon sa flow ng innovation ng technology. That's why naiwan sila ng Apple, ng Samsung, naiwan po sila. And
bagamat may mga bago din namang lumalabas po ng Nokia ngayon. And ganoon din po sa faith natin, no? If we are not aware o hindi natin ina-accept yung pagbabago ng ating pananampalataya, ay pwede tayo huminto sa faith natin at pwede din tayo mapag-iwanan sa ating pananampalataya. Tayo po, no, once na nakilala natin si Jesus sa buhay natin, si Lord po ay nag-offer sa atin ng pagbabago ng buhay. Ang Diyos po, if anyone is in Christ, He is a new creation. The old is gone and the new has come. Yun po yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Pagbabago ng buhay, pagbabago ng isipan, pagbabago ng pamumuhay. Tama po ba? Ayaw ni Lord na tayo po ay ma-stuck doon sa faith po natin. Kaya, yung story dito sa Hebrews, yung mga Israel, na stuck sila sa faith nila, nahinto sila sa faith nila, and ang tendency, nung nahinto sila, gusto na nilang bumalik doon sa dati nilang pananampalataya. And that is the tendency po kung tayo po ay ma-stuck, mahinto sa ating faith. Kaya yung encouragement natin sa umaga po na ito, yung title po natin, no? Jesus is greater, let us move towards, no? To maturity, toward to maturity. Let us move forward, no? To maturity. Dahil si Jesus ay nakakataas, nakakahigit sa ating buhay, merong encouragement ang Bible sa atin na mag-move forward daw tayo papunta sa maturity, papunta sa kaganapan ng ating pananampalataya. Nais ng Diyos, no, na hindi lang tayo makakilala sa Panginoon, kundi lumago tayo sa ating pananampalataya. And tingnan natin, ano yung nangyari dito sa mga Christian in the book of Hebrews. Sabi diyan, there is much more we would like to say about this. Yun, diniscuss niya, 1 to 5, di ba? Pinag-aralan natin. But it is difficult to explain. Marami pa akong gustong sabihin, pero nahihirapan akong ipaliwanag sa inyo. Especially since you are spiritually dull. Spiritually dull daw sila. Mamaya explain natin kung ano yung sabihin niyan. And don't seem to listen. Ayaw nyo nang makinig. You had been believers for so long. Matagal na kayong Christian, mananampalataya. Now that you ought to be teaching others. Dapat nga ay nagtuturo na kayo kasi matagal na kayong Christian. Instead, you need someone to teach you again. Sa halip, kahit matagal na kayo, kailangan pang may magtuturo pa sa inyo. The basic things about God's Word. Kailangan pa kayong turuan ulit. Kahit matagal na kayo, yung sinasabi ng author. You are like babies who need milk, okay, and cannot eat solid food. And so verse 13, for someone who lives on milk is still infant and doesn't know how to do what is right. Of course, ang mga bata po ay, pag mga baby ay hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Nakaasa pa sila doon sa kanilang mga magulang. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Now, makita natin, binanggit yung salitang mature dito, no? Sabi dyan, solid food is for those who are mature. God is expecting us, no, na mag-mature tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Now, merong mga sign of immaturity dyan. Dyan sa verse 9, o dito sa passage na ating pag-aralan. Number 1 po is yung number 1 sign of immaturity. No, immaturity. Siguro po, hindi ko na kailangan ipaliwanag ibig sabihin ng immaturity, no? Ibig sabihin, immature ka. Parang baby ka pa sa iyong pag-unawa at pagpamumuhay ng iyong pananampalataya. Number 1 sign is spiritually dull. Yung ibig sabihin ng spiritually dull po, yung literal meaning niya is slothful. It's slothful or pagiging mabagal, or lack of excitement to the Word of God. No? Ibig sabihin, yung sign daw na tayo po ay immature pa sa ating faith, ay wala daw po tayong excitement sa salita ng Diyos. No? Wala tayong excitement sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala tayong excitement sa pakikinig ng salita ng Panginoon. No? Ganun daw po yung sign of immaturity. And ano niyo po, I discover something in this verse po, no? Na yung immaturity po, di ba lagi natin sinasabi,
ay yung maturity ay hindi yan nakabase sa tagal na ikaw ay Christian. Yung maturity. Ganon din po ang immaturity. Yung pagiging immature, hindi rin po guaranteed na ikaw ay matagal na nasa faith. Even po ang pastors can act, or even po kahit matagal ka na sa faith, pwede kang maging immature. No? Bakit ko po nasabi? Kasi yung sign of immaturity daw is spiritually dull. Walang gana pagdating sa salita ng Panginoon. I discovered something in this verse, no? Habang inaaral ko to, no? Na yung spiritually immature pala ay hindi siya level, no, na ay immature ka, level 1, level 2, level 3. Kundi ang immaturity pala ay result siya ng pagiging spiritually dull. Yung bang wala kang gana sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit pastor ka na, kahit matagal ka ng Christian, pwede kang mag-act, pwede kang mag-isip ng pagiging immature kung ikaw ay hiwalay doon sa salita ng Panginoon. Nagigets niyo po? Nagigets niyo po? Kaya, nire-remind tayo ng Bible na kailangan nating bumaba doon sa salita ng Panginoon. Huwag tayong umabot dito sa spiritual dullness. No? Spiritual dullness. Yung bang wala ka ng gana sa salita ng Panginoon. Amen. Pero I believe naman dito na lahat tayo ay may gana sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Pero alam niyo po, yung parang bang wala ka ng gana magbasa ng Bible, parang wala ka ng gana umati ng church, pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po yan biglaan. No? Kasi dito sa aklat na ito, ay parang bang in-expose yung bagay na yon. Tingnan niyo po. Sa chapter 2, Hebrews chapter 2, verse 1 to 4, binanggit yung salitang drifting, di ba? Naalala nyo? O yung paraheo na drifting from the word. Ibig sabihin ng drifting is yung unti-unting pagtalikod doon sa salita ng Diyos. And once you are, parang bang hindi mo na, nineneglect mo na yung salita ng Diyos sa buhay mo, sooner or later, magkakaroon ka na ng doubt sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, yung habang napapahiwalay ka sa salita ng Diyos, magkakreate yun ng doubt. Kasi hindi na napipid yung spiritual life mo ng salita ng Panginoon. And magkakreate yun ng doubt, sabihin mo, parang wala namang bisa yung salita ng Panginoon sa buhay ko. No? Kaya okay lang kahit hindi na ako magbasa ng Bible. And then, sooner or later, yung dullness to the Word. Yung bang parang manhid ka na, ayaw mo nang basahin, buklatin yung salita ng Panginoon. O ayaw mo nang makinig ng salita ng Panginoon. Para bang mababaw na yung salita ng Panginoon sa iyo. Kaya sometimes po, sometimes, yung para bang hindi natin maintindihan, para bang hindi natin nagigets yung sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan, pag wala tayong gana, minsan hindi naman palaging hindi naman palaging kasalanan ng tagapagturo yan o ng preacher yan. Parang wala akong naintindihan sa nagturo. Kasi parang ang boring niya magturo ng salita ng Panginoon. Hindi minsan ganun ang dahilan. Ang dahilan po is minsan nagiging spiritually dull na po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nire-remind tayo ng Bible po sa mga oras na ito that we should always go back to the Word of God. No? Pag lagi tayong babad, pag lagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon, no, palagi nire-refresh yung mind at spiritual life natin, no, may iwasan yung immature decisions in life. Okay? Amen ba? Pangalawang sign of immaturity, inability to share. Okay? Inability to share. Para bang hesitant ka to share God's Word. Sabi dyan, verse 12, you had been believers for so long. Now that you ought to be teachers, teaching others, instead you need someone to teach you again. Again, the basic things about God's Word. Sinasabi ng Bible sa atin, itong mga tao na ito, matagal na silang Christian, no, pero hindi pa rin sila naka-move on doon sa basic ng Christianity. Kailangan pa rin silang turuan ng turuan. Kaya po, sign of immaturity is yung ayaw mo mag-share ng salita ng Diyos. No? Now, hindi naman lahat ay tinawag na magturo. Hindi naman lahat tinawag na maging pastor. Pero lahat tayo ay nakatanggap ng salita ng Diyos na kahit sa ganung maliliit na paraan, pwede natin i-share yung salita ng Panginoon.
Okay, there's two things to share the Word of God, which is to share sa anak mo, sa mga kilala mo, kung ano yung natutunan mo, and the other thing is to live out yung mga natutunan mo sa pamuhay mo. Ewan mo ba? I hope, no, and pray na this morning, if we notice yung sarili natin, ay parang napapalayo na ako sa salita ng Diyos, ay parang ayaw ko pa rin mag-share ng salita ng Diyos, that is the signs of immaturity. But that is not our focus this morning, no? Ang focus natin is, let us move forward to maturity. Okay? From time to time, i-remind natin yung sarili natin na pwede tayong mag-act as immature. Pero, ang gusto ng Diyos is, let us move forward to maturity. May tanong ko sa inyo this morning, no? Is your Christian life is growing? Is your Christian life is growing? Lumalago ba ang inyong buhay pananampalataya? Ha? Lumalago ka ba sa iyong buhay, iyong relasyon sa Diyos, iyong paglilingkod sa Panginoon? Can you ask your, pwede mo bang tanongin yung katabi mo, is your Christian life is growing? Lumalago ba? Ha? Amen? Okay. Praise God kung lumalago, no? Parang hindi ko alam, Pastor. Okay, hindi ko alam kung lumalago ba yung Christian faith ko. That's why, it's a very important question, no? Kung lumalago ba tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Hebrews 6:1, therefore, let us move beyond the elementary teachings or basic teachings about Christ and be taken forward to maturity. Now, let us move forward to maturity. Actually, yung salitang move forward to maturity dyan is to carried, no? Let us be carried forward. Let us be carried forward. Ibig sabihin, ang Diyos naman talaga ang magdadala sa atin papunta dun sa maturity. Hayaan lang natin si Lord na kumilos siya sa buhay natin at hayaan lang natin kung ano yung gusto niya, surrender natin yung ating buhay po sa Kanya. Yun po ibig sabihin ng move forward dyan, to progress, not to surrender our lives to the Lord. Kung maalala niyo po, last year, nung pinag-alala natin yung Book of James, meron akong tinuro na dalawang importanteng salita sa New Testament. Sino po nakakalala? Dalawang importanteng salita sa New Testament. Yung number 1 po ay tetelestai. Okay? Nalala niyo po? Okay? At saka yung word na teleios. Okay? Ano ibig sabihin ng tetelestai? It is finished. Naganap na. Yun yung sinabi ni Jesus sa cross. No? Tetelestai. And then teleios, ibig sabihin niya is maturity. Perfect or to progress. No? Dahil si Jesus, tinupad niya, ginanap niya yung ating kaligtasan. No? Sabi niya, it is finished. Ang sino mang manampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, once you are naging Christian ka, hindi yun ang katapusan. Yun po ay ang simula, no, ng journey mo papunta dito sa maturity or perfect, pagiging perfect, or to progress. Okay? Amen ba? O, meron ako. Yeah, yung perfect, ibig sabihin ng perfect is our perfect in our standing in Christ. Okay? Perfect in our standing in Christ, and then the same time, we are progressing. Lumalago tayo in our walk with Christ. Meron akong tanong sa inyo. Sino dito nagsasabi na ikaw ay perfect? Ha? Sino sabi dito na ikaw ay perfect? Okay. Sabi kasi dyan, we are perfect in our standing in Christ. And the same time, we are progressing in our walk with Christ. Dalawang bagay. Tayo po ay perfect. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, you are perfect. Parang ano ibig sabihin na you are perfect? We are perfect in our standing with Christ. And then, the same time, nagpa-progress tayo. Ito po yung parang paradox ng Christianity. Perfect tayo, at the same time, binabago tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin? No? Hebrews chapter 10, verse 14.
For by that one offering, tinutukoy yung kamatayan ni Jesus, He forever made perfect those who are being made holy. Ang sasabi sa atin ng Bible, dahil daw sa kamatayan ng ating Panginoon, ginawa ka niya daw perfect. O sabihin mo sa katabi ulit mo, perfect ka talaga. Grabe ka. No? We are perfect in our standing with Christ. At the same time po, we are progressing. Binabago ng ating Panginoon. Sa madaling salita, no, pag titignan tayo ni God, no, dahil si God po ay 100% perfect, no, 100% perfect. Pag titignan niya tayo, kung na kay Kristo ka na, perfect na ang tingin sa'yo ni Christ, ni God. Kasi si Christ nasa iyo. Yung kabanalan ng ating Panginoong Kristo ay nasa iyo. No? At the same time, habang nandito ka sa mundo na ito, no, gusto ni Lord na mag-progress ka. Lumago ka sa iyong pananampalataya. Amen ba? Now, ang sabi dyan sa atin, no, sabi dyan sa Hebrews chapter 5 verse 30 to 14, balikan lang natin, no? For someone who live on milk is still an infant and does not know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Ang tanong po dito, bakit mahalaga na tayo po ay nagmamature? Bakit mahalaga? Kasi, sabi dyan, mare-recognize daw natin yung pagkakaiba ng tama at sa mali. Sabi dyan, you have the skill to recognize the difference between right and wrong. Nung ikaw po ay wala pa sa Diyos, you are not considering yung isang bagay na, ay, mali ba to? Tama ba to? Hindi mo iniisip yon. Ang iniisip mo, ito iniisip ng mga taong wala kay Christ, wala sa Diyos. Makakapagpasaya ba sa akin to o hindi? Yun ang palagi sinasabi. We are not considering na, tama ba to? Makakalugod ba to sa Diyos? No? Hindi natin iniisip yun nung tayo ay wala pa kay Christ. Pero nung tayo na Christ daw, malalaman mo na nagmamature ka na, iniisip mo, itong bagay pala to ay makakapaglugod ba sa ating Panginoong Kristo? Itong decision ko ba na to, makakapaglugod ba sa aking Panginoon? Itong pagbili ko ba ng something na ito, makakalugod ba sa Panginoon? Ito bang pagpunta ko doon sa lugar na yon, makapaglugod ba to sa Panginoon? You are not considering anymore your own happiness. Ang iniisip mo, makapaglugod ba ito sa ating Panginoon? Amen? Amen. Okay. Nandyan pa ba kayo? Amen. Okay. Now, Ephesians 4:11 to 13. Sabi dyan, now these are the gifts Christ gave. Meron daw regalo ang binigay sa atin ng Panginoon to the church. Ano regalo ni Christ sa church? The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and the teachers. Ang pastor pala, regalo ng Diyos sa simbahan, no? Sabi ng Ephesians. Now, anong responsibility nila? Their responsibility is to equip God's people. At trabaho pala ng pastor is to equip. That's why the primary role of the pastor is to teach the Bible faithfully. No? Kailangan ang pastor ay ituro ang salita ng Diyos na may katapatan. No? Kaya nga po ako, ang commitment ko po is, hopefully po, bago po ako mamatay, may turo ko po yung buong Bible. No? Kaya inuunti-unti ko, kahit sa maliliit na book sa Bible, inuunti-unti ko po. Hopefully po, mapagdaanan natin yung Leviticus, pag-aralan natin. Okay? Okay lang ba sa inyo? Kahit tulugan niyo ako, pag pinag-aralan natin yung artist, nagawa ko yung part. No? That is the responsibility of the pastors. And sabi dyan, to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we are all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Makita lang natin, responsibility ng pastor is to equip the saints, tayo. And then, sabi dyan, ang trabaho naman ng saints is to do His work. Yung pag-fulfill ng mission ng Panginoon dito sa mundo. Trabaho ng hindi lang ng pastor, kundi lahat ng tao, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Trabaho po ng simbahan.
And then, this will continue. Ibig sabihin, yung maturity, yung paglago ay tuloy-tuloy, nagpapatuloy. Hindi ibig sabihin na pag naging Christian ka na, automatic, hindi ka na magagalit, hindi ka na maiinis, o hindi ka na maging perfect ka na, no? Kundi, pag naging Christian ka, unti-unti kang binabago ng Panginoon. And then sabi dyan, that will be mature in the Lord. Kaya bibilisan ko na, no? Then, ito yung result. Then you will no longer be immature like children. Ano po ba ibig sabihin nun? No? Pag tayo daw po ay nagpapa-equip, pag tayo daw po ay nagpapaturo ng salita ng Diyos, we won't be tossed and blown out by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us. Lies so clever sound like the truth. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Bible sa atin, pag tayo lumalago sa ating pananampalataya, hindi na tayo madaling ma-toss away, maloko, katulad ng bata. Di ba ang bata, alam mo lang, no, parang bilubiluin mo lang, takot-takutin mo lang, susunod na agad sa'yo. Tama? Kasi yung sinaitan, pag umiiyak yan, sasabihin ko lang, nandiyan na yung pulis. No? Nandiyan na yung pulis, nandiyan na sa labas. Lakasan mo, iyak mo. Gumagano na yun, parang gusto niya umiyak, pero ayaw niya dilabas yung niya, kasi parang natatakot siya. Magaling maloko, kahit wala namang pulis or no? Ibig sabihin, hindi na tayo katulad ng ganon. Pag mayroong maling turo sa atin, hindi agad tayo naloloko. No? Kasi ngayon, maraming maling turo. No? We will not be influenced with people to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, ano daw po yung character na nagmamature na Christian? We will speak the truth in love, growing in every way and more like Christ, who is the head of the body. The body, the church. Alam niyo po, malalaman mo na yung isang Christian, pag nagsalita yan, mayroong kasamang pag-ibig. Di ba? Pag nagsalita yan. Kaya sabi dyan, we will speak the truth in love. Meron ba kayong tanong na paano ba sasabihin doon sa tao yung mali niyang ginagawa? Di ba? Paano ba sasabihin doon sa anak mo, doon sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, yung mali niyang ginagawa? Paano ba natin kukorek yun? Okay? Sabi dyan, ang nagmamature na Christian, hindi lang basta-basta nagsasalita, kundi nagsasalita siya, nagkokorek siya ng merong pag-ibig. Kaya if you want to know how to correct a person sa mali niyang ginagawa, ang unang tanong is hindi how to speak, how to tell. Ang unang tanong is, do you love that person? Mahal mo ba yung tao na yan? Pangalawa is, paano mo pinapadama yung pag-ibig dun sa tao na yan? Nararamdaman niya ba yung pag-ibig mo sa kanya? Kasi po, if we correct directly yung tao, walang love, it will lead to rebellion. For example, yung anak natin, if we correct directly yung anak natin, walang pag-ibig. Sinabi nga, correction without love leads to rebellion. Susuway lang yan kung walang pag-ibig. Kaya, napaka-importante, sabi ng Bible sa atin, na if we are going into maturity, we will speak the truth in love. In love. Amen ba? Amen ko ba? Kaya, ang mature, growing in every way, more and more like Christ, yung character ni Christ. Amen? Maturity does not depend kung gaano ka nagagamit ni Lord sa ministry, kundi yung maturity is nasusukat siya, yung character mo, nagiging kamukha mo si Kristo sa iyong buhay. Nagiging kawangis mo si Christ sa iyong buhay. Yun yung sabi ng salita ng Panginoon sa atin. Amen ba? Ano title natin? Jesus is greater. Let us move forward to maturity. Pangalawang tanong. Ano yung unang tanong? Are you growing in your Christian life? Pangalawang tanong is, are you willing to grow? Are you willing to grow? Okay. How to show our willingness? Number one po, let us embrace. Embrace your new life in Christ. Embrace your new life in Christ. Paano tayo mapapakita natin yung willingness? Is let us embrace. Yakapin natin yung ating buhay ngayon
bilang isang Christian. No? Listen to this po, mga kapatid. Listen to this, no? Yung pagiging Christian ay hindi siya katulad ng pagsali sa anumang samahan. Samahan ng mga kababaihan, samahan ng mga kalalakihan, samahan ng mahilig mag-TikTok, samahan ng mga mahilig sa magmotor, no? Hindi ganon ang pagiging Christian. Na pag sasali ka, tapos pag ayaw mo na, tatalikuran mo na. Hindi ganon ang pagiging Christianity. Ang Christianity po is your full, complete, and forever na loyalty sa ating Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Christianity. No, yung loyalty, yung allegiance mo sa Panginoon. Ibig sabihin, kung gusto mo lumago, yakapin mo yun. No? At ang mahirap lang sa pagiging Christianity po, pagiging Christian, hindi po palaging nasa masayang pagkakataon. Ang pagiging Christian po ay dumadaan din po sa matinding mga pagsubok na kung saan ay nire-refine, hinuhubog yung ating pananampalataya. Kahit po sa mahirap na sitwasyon, yakapin natin yung pagiging Kristiyano. Amen ba? Amen ba? Amen. Kaya, merong controversy dito sa Book of Hebrews chapter 6. Okay, mag-extend lang po ko ng konti. Okay lang po ba sa inyo? Nandyan ba kayo? Okay. Now, sabi dyan sa 6 verse 4 to 6, controversy ito. Controversial na verse ito. Maraming nagtatalo-talo dito sa verse na to. Kumbaga, isa ito sa mga mahirap explain na passage sa Bible. Pero nandito na rin tayo, explain na rin din natin. No? Pero sabi dyan, it is impossible to bring back to repentance those who were enlightened. Once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come. Imposible daw na ibalik pa sa pananampalataya yung mga naliwanagan na-experience nila yung good things of heaven, nalasap nila yung goodness of the Word. Impossible daw na ibalik pa sila. And who then turn away from God? It is impossible to bring such people back to repentance. By rejecting the Son of God, they themselves are nailing Him to the cross once again and holding up to the public shame. Ang sabi ng Bible, na in this passage, meron daw mga Christian na tumalikod sa Diyos. At sinasabi na imposible na maibalik sila sa faith ulit. Tumalikod na sila eh. Kaya nga, merong pagtatalo, di ba? Ang kaligtasan ba, nawawala? Di ba? Once saved, always saved ba? Ito yung verse na ito, ginagamit ng iba, na ay, nawawala yung kaligtasan. Kasi nga, meron pa rin tumalikod. Okay, tignan natin, no? Merong 4 na paraan para i-interpret yung passage na ito. Okay. Dito muna kayo. Okay lang ba? Okay, para maintindihan natin. Una, yung tinutukoy doon sa verse ay yung mga apostasy. Narinig niyo yung word na apostasy? Apostate? Yung apostasy kasi is pagtalikod sa faith. Yung mga tao daw na yun is Christian sila at tumalikod sila sa faith. No? Pangalawang interpretation ang tinutukoy sa verse ay mga hindi talaga Christian. Yung mga tinutukoy din sa verse. Pero, parang hindi mo masasabi hindi sila Christian. Kasi, ang sabi doon kanina, they were enlightened, naliwanagan. And sabi diyan, they experienced the good things of heaven. They tasted na naranasan nila yung goodness ng Word of God. Kaya parang number 2, para sa akin, parang imposibleng hindi sila Christian, no? And number 3, ang tinutukoy sa verse ay yung kasalanan ng mga ninuno nila. Kasi sila yung mga tumalikod. And then, number 4 po, bilisan ko na lang, no? Yung situation ay hypothetical. Tama ba yung, yung spelling ko? Basta hypothetical. Ibig sabihin, yung writer, nagkaroon lang siya ng hypothetical. Ibig sabihin, hindi talaga totoong sitwasyon yung sinasabi niya. Okay? Pero, nag-guess, diba? Pero, ang punto ng verse kasi ay hindi yung nawawala ba yung kaligtasan o hindi.
Ang punto ng verse po is, huwag nating sayangin, no? Huwag nating sayangin yung karanasan natin sa ating Panginoon. Let us move forward kung ano yung naranasan natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi po, ito po, a genuine Christian may fall, but never fall away from their faith. A genuine Christian may fall, but never fall away from their faith. Ibig sabihin, ang totoong Kristiyano ay nadadapa, pero hindi kailanman tatalikod sa pananampalataya. No? Sabi ng Proverbs, the righteous fall 7 times, but he will rise up again. Nadadapa, pero hindi kailanman tatalikod sa pananampalataya. Amen po ba? The two example is Peter. Si Peter nagkamali, nadapa, pero binangon ulit ng Panginoon. Bumalik sa faith. And another example is si Judas. Si Judas, hindi talaga siya kumilala sa Diyos. Nagkaroon ng yung kanyang experience of God. Kaya nung nagkamali siya, he rejected the faith. Kasi si Judas, he was never be a Christian. Hindi talaga siya naging Christian. A true Christian cannot lose their salvation. A true Christian cannot lose their salvation because salvation is a byproduct of Christ's work, finished work on the cross. Hindi sa atin. Amen? Kayo ba'y nagpapasalamat na yung kaligtasan natin hindi nakadepende sa iyo, nakadepende sa kay Christ, sa ginawa niya. Amen? Pangalawang bagay po, engage in the work of the Lord. Paano natin makikita yung willingness natin na lumago, magpagamit tayo kay Lord? Sabi sa verse 9 to 10, ngunit mga minamahal, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, nakatitiyak kami na higit na mabubuting bagay patungkol sa inyo ang mga bagay na nauukol sa kaligtasan. Tingnan po, verse 10, ang Diyos ay makatarungan at hindi niya kalilimutan ang inyong mga gawa at pagpapagal sa pag-ibig ng inyong pinapakita sa kanyang pangalan. Kayo na naglingkod ay patuloy na naglilingkod sa mga banal. Kaya mga kapatid, mag-engage tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon, patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon. Hayag man o hindi, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi diyan, no, ang Diyos ay makatarungan at hindi niya kalilimutan ng iyong mga gawa. No? God is not unjust to forget all your deeds for Him. Hayag man yan o hindi, nakikita ng Panginoon yan. Sometimes, diba, pag hindi tayo na-recognize, hindi nakita yung gawa natin, parang ayoko na. Pero, your ultimate audience, si God, pag naglingkod tayo sa Panginoon, hindi niya kailanman kakalimutan niya. Amen? Meron tayong one audience. Pangatlo po, and lastly po, be a good example to other believers. Paano natin mapapakita yung willingness natin na lumago is maging mabuti tayong example sa ibang mananampalataya. Verse 11, ang sabi sa verse 11, ninanais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding pagsusumikap. Maging good example kayo patungo sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa wakas. Hindi namin nais na kayo ay maging tamad, kundi inyong tularan sila sa magitan ng pananampalataya at pagtatyaga ay magmamana ng pinangako ng Diyos. Mga kapatid, maging example tayo sa iba. Sa ating pamilya, no, na kahit anong mangyari, anumang problema, magpatuloy ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Maging example ka. Especially sa ating parents, mga magulang, no? Maging buhay na patutuo tayo sa ating mga anak. Na kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, is nagpapatuloy pa rin tayo. Alam niyo ba, pag Christian ka, hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo. Pag Christian ka, unang-una nabubuhay ka para sa Diyos at nabubuhay ka rin doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba? Na parang nakita nila ay si mama, si papa, si brother, si sister, kahit maraming pinagdadaanan,
matapang na lumalaban sa pananampalataya. At yung tapang na yon ay bunga yon ng ating pagkakilala sa Diyos. Amen? Maging example tayo. Kahit busy tayo, hindi tayo nakakalimot na umatin sa gawain at maglingkod sa Panginoon. Kahit marami tayong ginagawa, kahit busy tayo, no? Maging huwaran tayo sa iba. Especially po sa ating mga anak. Amen po ba? Masaya po bang maglingkod kay Lord? Alam niyo po, maraming paraan para mag-serve kay Lord. Hindi lang limitado sa loob ng church. Maraming paraan. No? Pwede tayong kumausap ng isang tao sa labas. No? Kahit hindi wala sa church. You can talk to someone, encourage someone, mag-share ka ng encouragement to someone na talaga nakita mo na parang nawawala ng pag-asa. Amen ba? Ano pa? Ano pang pwede natin gawin? No? Mag-share ng ng ulam. Sa ating bahay. No? Tama? Okay naman, ipag-pray yung mga ka-work mo, no? O yung mga kapitbahay mo. Okay naman, i-bless yung isang tao na sinasabi sa ni Lord, bless that person. Sinasabi, ibig sabihin, wala ka mang ministry dito sa church pa, ay, hindi ako makapaglingkod kay Lord kasi hindi naman ako kabilang sa worship team. Ay, hindi ako makapaglingkod sa Lord kasi hindi naman ako tumatayo sa laban. Kahit po wala po kayo sa church, pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Maging example tayo sa kasipagan sa paglilingkod sa Diyos. Maging example tayo sa pagtsatsaga sa ating buhay. Maging example tayo. Amen? Kaya embrace your new life in Christ. Engage in the work of the Lord. Be a good example to other believers. And I assure po, if you do these things, lalago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? And the ultimate reason why we are doing this, because of our Lord Jesus Christ. Amen? Today po is our Holy Communion. At ang sabi ng Hebrews chapter,